Binabati ko po ang lahat ng isang magandang umaga. Good morning po mga kapatid at ganun din po, good morning po sa atin pong mga bisita, mga panauhin. At bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay muli po inaanyahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa patuloy na kaloob ninyong buhay, sa kaloob ninyong kalakasan, kung bakit kami naparito, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan upang tugunan ang napakahalagang gawain ng amin pong pagsamba at pagpupuri sa inyo. Ito din ang paraan para kami po ay mapasigla, mapalakas, at lumago, Panginoon, sa lahat ng bagay na espiritual habang kami po, Panginoon, ay nagsisikap na sumunod sa inyong kalooban. Gamitin niyo, Panginoong Diyos, ang inyong mensahe sa umagang ito upang magliwanag po muli sa puso ng bawat isa ang mga katotohanang nagmumula po sa inyo, Panginoon. Mga katotohanang nais pong magbago at mag-iba ng amin pong buhay, ng amin pong diwa at ng amin pong lakad habang kami po ay nasa sanlibutang ito. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran at nawa kayo lamang, Panginoon, ang siyang maluwalhati at mapapurihan sa umaga pong ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na sa inyo namin pinagkakatiwala ang buong oras ng amin pong gawain at kayo nawa, Panginoong Diyos, ang siyang madakila at maitaas sa lahat pa ng aming mga gagawin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraang pong linggo, atin pong napakinggan ang mensahe ukol po patungkol sa Diyos. At sa pinakamalawak na salita ay patungkol din po sa kanyang pamantayan. No? O sa ginamit pong salita doon po nung message last week ay yung pong panukat. Kung paano po niya sinusukat ang atin pong mga puso at ang atin pong kalooban po. Marami po dito, ang kabuuan po nito ay natatagpuan po o masusukat nga po sa atin pong mga gawa. Isang refleksyon ng kung sino at ano tayo sa atin pong kalooban. Ang atin pong mga pagpili, mga desisyon ay dapat pong nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? No? At mangyayari lamang ang mga bagay na ito kung tayo po ay nakatanim po sa kanya pong mga salita. Ang sukat o sukatan ng atin pong mga puso ay naipapahayag sa pamamagitan po ng atin pong pag-ibig. At ang pag-ibig naman pong ito ay totoo lamang po kung atin naman po talagang sinusunod at atin pong tinutupad ang kalooban po ng atin pong Panginoon. Kaya naman hayaan niyo pong akin pong ipagpatuloy ang mensahe po ngayon sa linggong ito ayon po sa magkaparehas na tema po ukol po sa atin nga pong pag-ibig. Ang pag-ibig po ang isa po sa mga pinaka-gamit na mga salita, ngunit isa siguro sa mga hindi din po talaga naunawaan ng marami pong tao. No? Marami pong mga tao sa mundong ito, kasali na rin po siguro tayo, na nais pong umibig at ibigin din naman. No? At marami po tayong kaisipan ukol sa kung ano ba ang pag-ibig na ito. Ang iba'y iniisip na ito'y emosyon lamang. Isang pakiramdam na maaaring nandyan ngayon at mamaya ay wala na. Atin din pong ginagamit ang salitang ito kaakibat ng maraming mga bagay. Kahit ang mga material na bagay, mga lugar, at kahit po pagkain. No? Love ko to. No? Ika nga ng isang slogan po. Pero yun ba talaga ang pag-ibig? Kaya nga't pag hinarap po natin ang tunay na ibig sabihin po ng pag-ibig ayon po sa ipinahayag ng salita ng Diyos ukol dito, marami po kahit man po tayo ay nahihirapan. Nahihirapan unawain, nahihirapan gawin dahil sa maraming mga kamalian o mga baluktot na kaisipan na atin na pong ikinabit ukol sa gawain pong ito. No? Kaya naman ngayong umagang ito, atin pong tunghayan at magkaroon po tayo ng malalim na kaisipan ukol sa sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa pag-ibig. At ang pamagat nga po natin sa umagang ito ay, the greatest of these is love. The greatest of these is love. Mga kapatid,
mga panauhin, maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos mismo ng atin pong Panginoon. Tayo po ay inuutusan na mag-ibigan. Ipakita at ipahayag natin ang atin pong pag-ibig. At para po matugunan natin ang bagay na ito, kailangan una sa lahat, tama po yung pag-ibig na atin pong pinapakita, isinasagawa at isinasalamin sa atin pong mga buhay. Siguro hindi na po nakapagtataka na marahil ang marami po sa mga tao, kahit po sa mga mananampalataya, pagdating po sa pag-ibig, ang atin pong kaisipan ay agad-agad pumupunta sa aklat po ng unang Korinto. Ito po, dito makikita po natin ang isa sa mga masasabi ko pong magaganda at mga pamilyar na mga talata ukol sa pag-ibig sa Biblia. Ngunit pagka tinignan po natin ang konteksto ng aklat na ito, ng unang Korinto, ang isang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang iglesia na nandito, malayong-malayo po ito sa aktual na sinasabi ng liham po na ginawa ng apostol. Sa buong liham na ito, itong unang liham niya, makikita po natin ang napakabagsik na pagtutuwid para po sa mga tao na kinikilala ni Apostol Pablo na sumampalataya sa Diyos, ngunit ay namumuhay pa rin ng immature, no? At namumuhay ng nasa laman. Ilan lamang sa mga ginawa po nila, ayon po sa sinabi at binasa at mababasa dito ay ang kanilang pagpayag sa immoralidad sa loob ng kanilang mga miyembro, no? Nagkaroon din sila ng issue sa pagkakaroon ng mga paboritong tagapamuno, kung saan dahil po dito ay nagkaroon po ng mga dibisyon sa kanilang mga bahagi. No? Ganon din naman ay meron din pong bahagi dito kung saan binanggit ni Apostol Pablo na sila po'y nagdedemandahan sa isa't isa. Dinadala nila ang kapwa kapatid, ang mananampalataya sa kapwa mananampalataya, dinadala nila sa korte ng tao, sa korte ng sanlibutan, upang magdemandahan sila imbis na magkaroon na lang ng kaayusan sa pagitan po nila. Meron din silang problema sa hapag ng Diyos o yung tinatawag po nating Lord's Table or Lord's Supper. Pero ang katakataka o kagulat-gulat sa lahat ay alalahanin po natin na lahat sila ay mga mananampalataya. Mababasa ito kahit sa unang bahagi pa lamang po ng kabanatang una po na binati sila ni Apostol Pablo bilang mga hinirang ng Diyos. Hindi niya kinakausap dito ay mga hindi mananampalataya, kundi mga nagtiwala na kay Kristo. Kinikilala silang mga hinirang, kinikilala ni Apostol Pablo na sila ay mga marurunong, kinikilala ni Apostol Pablo sila ay spiritually gifted na mga tao, pero liban doon, ang dami pa rin po nilang mga issue at problema. Matalino sila, mayaman sila sa mga kaloob ng Diyos, ngunit kulang na kulang sila sa isang bagay at yun po ay ang pag-ibig. Kaya dito po dinala ni Apostol Pablo ang background po ng atin pong tatalakayin. Itong huling niyang sinabi bago po mag-transition sa sumunod na kabanata, sa unang Korinto, kabanata 12, talatang 31. 31 po yan. Sabi po, kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. No? Dahil nga po, sa marami nilang issue at problema, nais pong ibalik ni Apostol Pablo ang pinakamahalaga. Isang bagay na pinakadakila at walang katulad. At ito po nga po ay ang atin pong topic, ang pag-ibig. Tingnan po natin ang kanyang sinabi. Number 1, the excellent way of love. Alam na po natin ang kahalagahan ng pag-ibig sa buhay po nating mga mananampalataya. Inuutusan po tayo ng ating Panginoong Hesus na umibig, gaya ng pag-ibig po niya. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, ni tayo man ay wala pong pagkakataon, hindi po mabibigyan ng tsansa na magkaroon po ng anumang pagbabago o ng buhay, no? Na galing naman din po sa kaloob ng Diyos. No? Pero marahil sa may ilang mga pagkakataon na ang pag-ibig ay para bang itinutulak palayo ng palayo sa atin pong prioridad. No? Nais nating matuto galing po sa salita ng Diyos, nais nating sundin
ang kanyang kalooban, nais natin siyang parangalan sa lahat ng bagay, pero lagi po nating tatandaan, kahit man sa mga bagay na ito, pangunahin pa rin po dito ang atin pong pag-ibig. No? So tingnan po natin ang sinabi po ni Apostol Pablo. Letter A, sabi po niya, love is greater than spiritual gifts. Mababasa po natin ito sa Kabanatang 13, talatang 1 ng unang Korinto. Ang sabi niya, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. No? Binabanggit ni Apostol Pablo dito ay hindi lang basta-basta wika na may kaya ng tao o sa kakayahan o karunungan lamang ng tao, kundi sa wika pa ng anumang ibang bagay, kahit sa wika pa ng anghel. No? He is not talking about merely human speech and eloquence in speaking, but he was literally pointing out dun po sa mga nakaraan o mga naunang sinabi lang ni Apostol Pablo sa naunang kabanata, ukol doon sa pinagmamalaki nilang kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika o yung tinatawag po nating speaking in tongues. No? Hindi po ito ang topic po natin at ayoko pong pasukin po yan sa punto pong ito. No? Meron po talagang kaloob na ito. No? At base po sa mababasa at makikita po natin sa konteksto ng unang Korinto is that these Corinthian believers were so proud of this gift, no? At that point in time, no? Ang problema, dumarating sa punto, marami pong sinabi si Apostol Pablo po diyan, ano? Kabanata po ang naisulat po niya, ukol lang po dito. Kasama na rin itong binabasa po natin ngayong umaga. Ang problema, puro sila salita, ngunit wala namang pakinabang. Dahil nga po ang issue ni Apostol Pablo, ang issue sa kanila ay yung binabasa natin sa talatang 1. Dahil ginagawa nila ang mga bagay na ito nang wala naman pong pag-ibig. Tandaan po natin, lalahatin ko po sa puntong ito po, ano man ang spiritual gift na galing po sa Diyos. Ano man po ito po ay may layunin para po sa ikabuo, sa ikalalakas at sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen po ba? Po tayo doon. Any and every spiritual gift is for that purpose. Alin man ito. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. No? Ito po ay para sa ikabubuti at ikalalago ng katawan ni Kristo. If a gift does not edify, does not build up the church, it is useless. And that is what Paul is saying here. Para lang kayong nagsasalita, pero puro lang kayo ingay, puro lang kayo tunog. Alam niyo yon, mga nakakairatang tunog na alam ko yung marami sa ating nakakaranas nito sa araw-araw. Ingay sa labas, ingay ng mga tambutso, ingay ng kung ano-ano. No? It's useless, it's meaningless, and it's irritating to our ears. And yun yung sinasabi po niya. No? Ano ang issue nila? Dahil nga po sa pananaw ng mga taga-Korinto, ang speaking in tongues at that point in time was the most important gift to have. No? Kung meron ka lang din kaloob, dapat ito ang meron ka. Kung hindi yan ang kaloob mo, get out of here. Ganun po ang kanilang attitude. No? Mananampalataya sa kapwa, mananampalataya. Kung hindi yan ang kaloob mo, lumayo ka sa akin, wag mo akong kausapin. Kami rito, kami yung mga may kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. No? Sinabi nga ni Apostol Pablo, no, bilang gabay, sa ibang talata po ng unang Korinto po, salita ng salita yung isa, habang yung isa nagsasalita rin, wala namang nagpapaliwanag, so wala ding nagkaintindihan. Anong kwenta nito? But they felt good about these things. No? So, sa letter A po kanina, greater than spiritual gifts, because without love, spiritual gifts would be meaningless. Because these gifts were given by God, not for our own benefit, but for the benefit of His body. Ito ay may pakinabang po palagi para po sa iba. Hindi po ang pakinabang nito ay pansarili. No?
Kaya higit ang pag-ibig kaysa sa mga kaloob na ito. Pinili na agad, kumbaga, dineretso na agad ni Apostol Pablo, pinuruhan niya agad yung pinakamahalagang punto. Kasi ito yung kanilang matinding issue. No? Balikan po natin yung verse 1, di ba? Kung wala akong pag-ibig, nag-iingay lang ako. I am making useless noise. No? Letter B, ang sabi po niya, it is greater than knowledge. No? Higit ito sa lahat ng karunungan. Sabi naman po sa verse 2, unang bahagi po, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. No? Even if he had the gift of prophecy, of proclaiming the prophecy of the Lord, even if he would have all understanding of every mystery, even if he were to gain all of the knowledge in the world, but without love, ang sabi po ni Paul, wala akong kabuluhan. I am nothing, yun po yung literal na translation po sa English. I am nothing. No? Pakaisipin nga po natin ang puntong ito. No? Dahil sa sanlibutang kinalalagyan po natin, we consider, even as Christians consider gaining knowledge, accumulating knowledge, one of the most important things a human can do. No? Learning is very crucial to our life. At isa po ko, kahit man po ako ay naniniwala po dyan, na we should never stop learning. No? Kahit wala po yan sa edad, wala po yan sa kalagayan ng buhay, wala po yan sa estado. If you exist, you should always learn. Kasi ang pagkatuto po ay daan para po sa pagbabago. At ang pagbabago ay daan po para sa mga mas mabubuting bagay. No? In any context, this applies. No? Lalo na pagdating po sa mga spiritual na bagay. Pero dito, inuukol ni Apostol Pablo ang atin pong paningin, hindi lamang sa karunungan ng sanlibutan, pero kahit sa buong karunungan ng kalooban at kaliwanagan ukol sa mga misteryosong bagay sa Diyos. No? Kung meron man pong sigurong pangarap ang mga mananampalataya, isang shared na pangarap po sa atin pong lahat bilang mga Kristiyano po, ay yung totoo lang gustong-gusto natin, ngunit alam mo yun, hindi na natin yun inaakala o iniisip yung pong magkaroon po tayo ng tunay na lubos na karunungan sa lahat ng bagay. Kasi ngayon ayaw natin ng mystery no? Gusto nating malaman ano ba yung sagot. Marami tayong mga tanong at gusto natin itong masagot lahat. And it's a dream come true for a Christian for his questions to be answered. But we know for a fact na ang mga sagot na ito ay kung ipagkakaloob ng Diyos, meron. Kung wala po tayong magagawa. But even then, even if you were to have all that spiritual knowledge without love, there is nothing. I am nothing, sabi po niya. Pakaisipin po natin kahit ang panahon po natin ngayon, sa kasalukuyan, ngayon mas madali na po, hindi ko po masabi sigurong napakadali, mas madali na po ngayon magkaroon ng tamang kaalaman at pagkatuto sa maraming bagay sa buhay. No? Napakadali na lang pong magkaroon ng karunungan, lalo na po sa ease of use na daladala ng technology. Learning is literally at our fingertips today. Pero ang masaklap na realidad na binabanggit ni Apostol Pablo na kahit na marami ang marunong, marami ang edukado, marami ang may kaalaman, yet marami pa rin po ang masama at melisyoso sa kanilang isip, sa kanilang salita, at sa kanilang mga gawa. Sa kabilang banda, marami din po ginagamit ang kanilang karunungan mismo para po hamakin ang kanilang kapwa. Tayo kaya ganong karaming beses na tayo napahamak dahil sa galing at talino ng ibang mga taong gustong humamak sa atin. So even knowledge without love is harmful and hurtful. No? Even if you had all the knowledge in the world but have not love, you are nothing. Sabi po ni Paul. No? He assumes, he considers yun pong mga Corinthian believers as mas nakakaangat kumpara sa ibang mga iglesyang kanyang
pinuntahan at pinapangaralan, no? At sila'y mas nakakaangat, sila'y mas nakapag-aral, sila'y may mga filosofiya at mga karunungan, ngunit wala naman silang pag-ibig, kaya makita po natin ang limpak-limpak na mga problema sa kanila pong iglesia. No? Kasunod lamang po nito, no? Letter C, it is even greater than faith. No? Siguro kung meron man pong naiiba or parang parang out of this world sa statement po ni Paul, it would be letter C, no? Galing din po sa parehas na verse ng verse 2, ikalawang bahagi. Ulitin ko lang po yung bandang umpisa, no? Kung ako man ay may, dugtong ko po yung pangalawa, malaking pananampalataya na nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig. Again, it's the same verse, ano? Hinati ko lamang po sa dalawa para po mabigyan pansin ng dalawang aspetong ito. No? Pinag-isa ni Pablo sa pangungusap na ito ang karunungan at pananampalataya, ngunit yun yung katakataka. Bakit pati pananampalataya? Akala ko ba pananampalataya ang isa sa mga pinakamahalagang bagay para po sa ating mga Kristiyano? No? Isn't it the most important thing for us? Well, yes, it is. Pero again, dito masusulyapan po natin ang konteksto na gusto pong iparating ni Apostol Pablo. Kasi yung tunay na pananampalataya po, meron po yang mga bunga. Meron po yang mga resulta na makikita at nahahayag sa buhay po na sumasampalataya sa Diyos. We know that without faith, it is impossible to please God. Again, take note of what Paul is saying here. Paul is not in any way saying that faith is not important or faith is useless or meaningless. Hindi po niya sinasabi ito. Ang sinasabi niya, kahit na ikaw pa ang pinakamatindi, ikaw pa ang mananampalataya, ang pinakamatindi ang pananampalataya, pero kung wala ka namang pag-ibig, wala din itong kabuluhan, ang sabi po niya. No? Ang isang magandang halimbawa, palaisipan para po sa sinasabi po dito sa letter C, ay yung pong kilalang talinhaga ni Jesus. Ukol po doon sa mabuting Samaritano. No? Hindi ko na po yan isinulat. Ikukwento ko na lang po yung abridged yung shortcut na version po. Alam po natin ang nangyari. Merong isang Hudyo naglalakbay, ay nakaengkwentro ng mga bandido, ninakawan siya, ginulpi siya, at iniwan siya para mamatay. No? That's the setup of the parable. No? Ang setup din dito is that the question that was received by Jesus Christ was, sino ba ang aking kapitbahay or yung aking neighbor? No? Dahil nga ang issue din po doon kung bakit binanggit ni Jesus ang talinhagang ito ay dahil sa mga nagmamalinis at mga nagmamarunong ng mga tao. No? Kaya ito ang kanyang ibinigay na talinhaga. Yun yung setup. Isang Hudyo left for dead. No? And doon sa talinhaga ni Jesus, ano po ang kanya sinabi? Meron pong 3 taong dumaan at nakita yun pong Hudyong taong ito na nakalumpasay sa tabi ng kalsada o sa kalsada mismo. Ano po ang binanggit? Ang una pong dumaan ay isang saserdote. Saserdote, ibig sabihin po, yun po yung priest ng temple. Siya po yung mismong naghahandog at nag-aasikaso sa loob ng templo ng Panginoon. At sa talinhaga, anong sabi ni Jesus? Nakita niya at umiwas siya at nilagpasan niya. Pangalawa, dumaan ay Levita. No? Ang Levita naman po ay yung tribo, yung angkan, at ito naman po ang mga tagapagtulong ng mga saserdote. Naglilingkod din po para po sa templo ng Panginoon. Ano po ang ginawa? Nakita ang nakahandusay, umiwas, at lumagpas, umalis. Dumating ang pangatlo, dumating ang Samaritano. Ang Samaritano po ay anong tawag po sa kanila? Mga half-breed ng mga Hudyo. No? Sila po ay may dugong Hudyo, ngunit nahaluan po ng iba. At ang bayan po nila ay napapagitnaan, napagigitnaan sa
mapa po ng Israel, pero malaki po ang galit at alam mo po yung pag-iwas po ng mga Israelita sa kanila. Mababa po ang tingin sa kanila, at ang turing sa kanila ay second-class citizen. Ang Samaritano, nakita ang Hudyo, tinulungan siya. Ginamot siya, sinakay siya sa kanyang asno, dinala sa pagamutan, dinala sa tuluyan, at nagbayad pa at pinaalagaan. At ang dulo nito, ang tanong ni Jesus, sinong naging mabuting kapitbahay doon sa taong iyon? Di yung Samaritano. No? And that's basically the idea that Paul is saying here in this case. What good is your faith? Kung hindi naman po ito nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Because in our time today, magaling po tayo, generally speaking po, ang tao po ay magaling po kasing mag-compartmentalize ng kanyang buhay. No? Okay ako dito, okay ako sa ganito. Paano yun dito? Paano yun doon? Okay naman ako dito eh. But for the Christian po, we don't have that luxury. And in reality, wala naman po kasi talagang ganoon na buhay. We cannot compartmentalize life. No? Because it is one life. Buhay natin ito, buhay mo yan. At ang buhay mo, ang tanong dyan sa dulo ng lahat ng tanong ay, ang buhay mo ba ay nakalulugod sa Panginoon? At admittedly, hindi natin pwedeng sabihin o ipagtanggol na, may bahagi ng buhay ko na nakalulugod sa Diyos, pero may bahagi na hindi. It's not acceptable. We know that. Alam po natin yun bilang mga mananampalataya. And yet, time and time again, we are tempted to do so. No? We become tempted to do so, to compartmentalize our life, to separate everything in its own place para lamang po maibsan yung atin pong guilt, para po maiwasan po natin yung conviction na dumarating sa pamamagitan po ng Espiritu. If we have faith, kasama na rin po na bunga nito ay pag-ibig. Kung pinagmamalaki mo ang iyong pananampalataya, again, gaya ng ginagawa ng mga taga-Korinto, ngunit wala naman silang pag-ibig sa kanilang mismong mga kapatiran, ang sabi po ni Paul, that's nothing. Wala pong kabuluhan ang bagay na ito. Ito po ang konteksto ng sinasabi po ng aklat ni Santiago, Kabanata 2, talatang 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? No? Ang ibig lang sabihin ni Santiago po dito is kung ang pananampalataya mo wala namang pakinabang, ibig lamang sabihin, wala ka talagang pananampalataya. It's not real as well. Because real faith will have real fruit. No? Faith without action, faith without deed, and yes, faith without love is ultimately worthless as well. No? And lastly, letter D, greater than giving. No? Ito'y matatagpuan naman po sa verse 3. Sabi po, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. No? More than giving, more than anything else. No? Tinutukoy ni Apostol Pablo hindi lang pagbibigay bilang token, bilang gift. Pero ultimo sabi niya, kahit isakripisyo niya ang kanyang sariling buhay, ialay niya ang kanyang buhay para sa iba, ipagkaloob niya ang lahat ng meron siya para sa iba, ngunit kung wala namang pag-ibig, wala din siyang mapapala. No? Giving is not enough. Giving could be a sign of love, but giving in itself can be done for so many different motives as well. No? Are you a generous person? No? Tanong po yun, ano? Ikaw ba'y mapagbigay na tao? No? Ang magandang tanungin, o mas magandang tanong po dito, ay bakit ka nagbibigay? No? Dahil ba ito yung narinig mong pangaral ngayon? No? Dahil ba nararamdaman mo yung guilt kapag hindi mo ito ginawa?
Dahil ba gusto mo lang i-impress ang mga tao sa paligid mo? No? O dahil ba sa palagay mo kapag ka ikaw ay nagbigay, ay mas marami ang pabalik sa iyo? No? Kung ang tanging dahilan lamang natin ay ang mga mabababaw na dahilan na ito, no? Wala pong tunay na pag-ibig. No? At ang pagbibigay po natin ay wala pong kabuluhan. Sinabi nga ni Apostol Pablo na hindi lang sa mga material na bagay, pero kahit sa pagkaloob ng ating sariling buhay. Which is, I would say, the greatest thing that we could ever give to another person. No? If you do not have love, you are nothing, you gain nothing, and anything you do is meaningless. Sa punto pong ito, no, ito po ang mga unang talata sa Kabanatang 13 ng unang Korinto. Kaya't malalaman at maunawaan po natin na ang pahayag ni Apostol Pablo ay hindi po patungkol sa pag-ibig ng isang romansa. Ang kanyang sinasabi po dito ay literal na pagre-rebuke, no, pagtutuwid para sa mga mananampalatayang ito na hindi naunawaan at hindi isinapraktika ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. Sila yung mga tinawag na hinirang ni Apostol Pablo, pero sila tong mga nagsisiraan sa isa't isa and inadvertently destroying the body of Christ. Sa madaling salita, sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, kayong lahat ay mga spiritually gifted na mga tao, kayo'y mga marurunong, kayo'y may pananampalataya, kayo'y mapagbigay, ngunit wala namang pag-ibig sa lahat ng inyong ginagawa. No? Where does that leave you? Well, it's useless and meaningless, sabi po ni Paul. No? Let us, for a moment, reflect and think on our own spiritual gifts, on our own ministry in the church. Do you do what you do out of a genuine love for God and for people? Or do you just serve because of a sense of obligation? Do you serve because of the satisfaction you derive from the ministry? Do you minister because you like improving upon yourself or your skills? No? Ito lang ba ang mga dahilan kung bakit ka nandito? We have to assess ourselves. We find that love cannot be measured by actions alone. Motives must also be assessed to determine what is truly loving. Although wala pong perfect sa ating lahat, we ought to be seeking to grow in love. Sabi po ni Apostol Pablo din sa unang Tesalonica, Kabanatang 3, 12 hanggang 13, naway pasaganain at pag-umapawi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang kanyang mga hinirang. Kaya ito ngayon po natin yung number 2, the love we should demonstrate. Sa loob lamang ng ilang mga talata, pinahiwatig na Apostol Pablo ang isang napakaliwanag na larawan ng pag-ibig. Magmula po talatang 4 hanggang talatang 7. Ang sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. No? Madali pong unawain ang mga salitang ito. Hindi po siya, alam mo yun, it's not philosophical in any way, but it is full of meaning, full of simple words that describe the picture of the love He wants to see in the body of Christ. Sa kanyang mga sinabi, ilang bagay po ang atin pong makikita. Letter A, this love is action. No? Love is more than just a feeling or an emotion. Love is more than just a statement or words. No? It is more than writing letters or giving gifts. Love is action. Love can and should be seen in our very actions. Ito po ay nakikita at nasusukat. No? Pinapaalala ni Apostol Juan sa kanyang liham din po
na dapat pong makita ito sa kanilang mga gawa, sa ating mga gawa. Unang Juan Kabanata 3:18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. It is in deed and in truth. Kung hindi ito nakabase sa atin pong nararamdaman lamang, sa atin pong emosyon lamang, kung saan ito ang tinuturo ng sanlibutan, Kaya you can be in love and you can be out of love. You can fall in love and you can fall out of love as well. No? Because sa sanlibutan, it's emotion, it's feeling, it's desire. At kung nawala na ang mga bagay na ito, basically love is dead, sabi nila. Pero hindi ito ang tinuturo ng Biblia. No? The Bible teaches us that this love is of the will, of our will. No? Isa itong desisyon. Hindi ito nakabase sa anumang ibang bagay labas dito, kundi ito ay sadyaang pipiliin po natin. Tinuturo din ng sanlibutan ang napakasamang double standard ukol sa pag-ibig. Sinasabi ay pag-ibig, ngunit sinasaktan ang isa't isa. Sinasabi ay pag-ibig, ngunit kinakalimutan naman ang iba. Sinasabi ang pag-ibig, wala naman talagang kabuluhan ukol dito. No? Love is an action, so love is a choice. And if love is a choice, then ito ay may isang pinagbabasihan lamang. Kung atin po ba itong gagawin o hindi. Wala itong ibang basihan. No? It is up to you, up to me, up to us. No? It is not dependent on outside matters, but dependent on our own heart. Kaya nga sa mananampalataya, kaya nating mahalin kahit ang mga taong hindi kaibig-ibig. Sa sanlibutan, hindi mo po magagawa po yon. Literal na nandun na siya sa pangalan. Hindi nga siya kaibig-ibig. So ba't ko siya mamahalin? But for Christians, even the unlovable can be loved. No? If love is a choice, I can love even if I do not feel like it. No? Kahit na wala akong gana, wala ako sa mood, no? Parang wala ito sa panlasa ko, pero dahil ang pag-ibig ay kilos at pagpili, magagawa ko ito. Ano pa man ang nararamdaman ko. No? Hindi po masama na sabihin, bigkasin na mahal kita. Ngunit kapag sinasabi nga natin ito, yun ang paalala. Kung sasabihin mo man ito, dapat sigurado ka na maipapakita mo rin ito sa iyong mga gawa. No? Kaya nga mas mabuti kung minsan ay wag na lang magsalita. Pero hindi naman din natin ito pwedeng iwasan panghabang panahon. If we say we love, we must back it up with our actions. Letter B, it is sacrificial. No? Ang tunay na pag-ibig ay hindi po nakatingin sa pansarili, kundi ito ay nakatingin para po sa ikabubuti ng iba. Handa itong magbigay daan para po sa benepisyo ng ibang tao. No? Sabi po ito, babalikan ko po sa talatang 5, binasa po natin kanina, sabi po doon sa pangalawa, hindi makasarili. No? It is not self-serving. No? It does not, sabi po sa English translation, usually it does not seek its own way. No? Hindi lamang nito hinahanap ay ang pansariling pakinabang, kundi kung ano ang pakinabang higit para po doon sa tumatanggap ng pag-ibig na ito. No? It is more than just giving help to others, it is giving that will cost you dearly at some point in your life. No? Marami pong mga tao ay nakakategorize as mapagbigay dahil malaya silang nakapagbibigay sa iba. Pero ang marami ay nakapagbibigay lamang dahil sa kung anong merong sobra sa kanila. No? Sasabihin ko pong maliwanag ngayon, hindi po masama magbigay galing sa sobra mo. Hindi ko po sinasabing wag nating gawin yon. No? Giving from excess is not wrong, but there is something at stake if we are willing to love sacrificially. No? Meron pong mga mas matitimbang na mga bagay kapag handa tayong magmahal
ng may pagsasakripisyo sa sarili. True love knows how to sacrifice. It can freely give even if the cost is great to the giver. Kahit na malaki ang mawawala doon sa umiibig, kaya niyang ibigay ang bagay na ito. Such is the love that God showed us. Ito ang pag-ibig ng Diyos. No? Ang pag-ibig ng Diyos hindi lamang po puro kwento o puro salita. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsakripisyo alang-alang sa atin na mga inibig po niya. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 4:9-10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. God gave His only Son as a substitute for us, no? Because of our sin. God did not hesitate. He did not have any second thoughts. He did not even think of us paying back. Hindi naman talaga natin ito kayang bayaran. No? Kahit na hindi natin ito kayang ibalik o mapalitan, ginawa pa rin ito ng Panginoon. No? Again, ang lagi ko pong pinapaalala sa pag-ibig po ng Diyos, God was in no way under obligation to do anything to help us. He could have just let it be. Hayaan na lang ng Diyos. No? May inutos siya sa paraiso, sinabi niya yon, nilabag ng tao, dahil sa paglabag ng tao may parusa at pwedeng hinayaan na lang ng Diyos yun. At wala pong magiging masama sa ginawa ng Diyos. Kasi ang lumabag at nagkasala ay ang tao. God could have done nothing else after man had sinned, and He would still have been a holy and perfect God. No? Pwede namang wala na lang siyang gawin at hayaan na lang niyang parusahan tayo at tapos po ang kwento. Pero hindi po yun ang kanyang ginawa. Kaya nga, yun po ang sukatan ng pag-ibig. No? Ang handang ibigay ang sarili para po sa kapakanan ng iba. And that's very important, para sa kapakanan ng iba. Kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. No? Kaakibat po nito, letter C, it is also righteous. Ito po ay matuwid o may katwiran. No? Sabi po sa talatang 6 naman po, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Love is always on the side of good. Hindi lang kung ano yung iniisip nating mabuti, pero kung ano yung ultimong pinakamabuti. At ang pinakamabuti naman po, ang sukatan po niyan, ay ang sukat po ng Diyos. No? Ang pag-ibig ay matuwid at ang pag-ibig ay nasa katotohanan. Kaya hindi po sasabihin ng pag-ibig na mahal na mahal kita kaya ikaw ang gagawin kong paborito at ikaw lang ang papansinin ko at dahil paborito kita hindi kita itutuwid, hindi kita pagsasabihan, hindi ako gagawa ng anumang bagay para saktan ang iyong kalooban. No? Kasi mahal kita. Yan po ang kabaluktutan ng pag-ibig sa sanlibutan sa kasalukuyang panahon. Ang pag-ibig ng sanlibutan ay pag-ibig ng pagkukonsinte. No? Mahal kita kaya papayagan kitang gawin mo ang kahit anong gusto mo kasi mahal kita at ayaw kitang pigilan. That's wrong. That's unbiblical. That is the standard of the world but not the standard of God. No? Kaya nga sa Biblia, ang pag-ibig ay lagi pong nariyan kapag nandun po ang usapin ng disiplina. Dahil ang disiplina po o pagdidisiplina ay lagi pong nakakabit sa layunin po ng pag-ibig. Sabi nga po sa Hebreo, Kabanata 12, 5-6, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. It reminds us that the Lord disciplines His children and this discipline is a result of His love for us.
If you are a child of God, then you should always be ready for the discipline that comes from the Lord. Dahil ang layunin nito ay mapabuti at mailagay ka sa wasto at nararapat. The aim of discipline is not merely punishment, but the restoration and the righteousness of a person back into the goodness of his life. No? Doon po natin inahahalin tulad ang pattern po ng disiplina na pinapractice din po natin sa ating pong buhay. Para po sa mga anak, yan po ang sinabi sa Kawikaan, Kabanatang 13:24, ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak, sapagat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. At yan din po ang sinusunod ng iglesia. Mismo galing po sa aklat ng unang Korinto, galing sa Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 2. Sabi nga dito, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. No? Kaya ang pagtitiwalag dito sa context nito is the final action of discipline in church discipline. No? So love is righteous. Love is in the truth. No? Because I love you, I will do my best to keep you from harm. My goal is your well-being. No? Kaya kung sinasaktan mo sarili mo, pipigilan kita. Kung nagdidesisyon ka ng mga desisyon na magdadala sa iyo, sa sarili mo sa kapahamakan, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para ilayo ka o iligtas ka. And sometimes it's not easy. It doesn't feel good, no? Na gawin ang mga bagay na ito. Wala namang nasisiyahan habang dinidisiplina, no? Dahil hindi naman talaga siya masaya, pero siya ay nararapat at kailangan, no? So mismo yung taong minamahal mo kung minsan, siya mismo ay magagalit sa iyo. Magdadamdam, magtataka, bakit mo ginagawa sa akin ito? Habang ang sasagot mo lang naman din sa kanya ay, ginagawa ko ito dahil mahal kita. Ayokong patuloy mong sirain ang buhay mo. Ayokong magpatuloy ka sa landas na maglalayo sa iyo sa katwiran at katotohanan ng Diyos. No? That is love. It's not just romance. It's not just emotion. It is seeking out the well-being of another in the truth of our God. No? Kaya nga, letter D, ang pinakamagandang halimbawa nito, ang perfect na example po nito is none other than the love of God. It is God's love that we should demonstrate. It is action, it is sacrifice, and it is righteous. No? Nakita natin ito at napatunayan po ito sa pamamagitan mismo ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin. No? It is just mirroring the author of love, the originator of love, our God. No? Kaya nating sundin ang halimbawa niya kasi nga hinihalimbawa na niya ito para sa atin. No? Sa isang talata, pinahiwatig ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. No? Sabi nga po sa aklat ng Juan, Kabanata 3, 16 hanggang 18, sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang parusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay pinaranas na ng Diyos sa lahat, ngunit sabi nga po ng salita niya ay kailangan tayong sumampalataya para ito'y matanggap po natin. No? This is how real and how true the love of God is towards us. No? Kung sinabi lang ng Diyos, mahal ko kayo, pero wala naman siyang ginawa. Wala naman siyang ibinigay.
No? Hinayaan lang niya tayo sa ating kalalagayan. Ano ang pag-ibig na yon? Hindi, wala po siya. Wala po siyang ibig sabihin, wala po siyang katuturan. Sinabi ng Diyos na mahal niya tayo at ipinakita niya ito. Pinili niya tayo at ginawa niya ang lahat para po sa atin. No? We can also manifest this love towards God and towards other people as well. Sabi po sa unang Juan Kabanata 4:11, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya mong umibig kung ikaw mismo ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kaya wag mong sabihin imposible yan. Kung sinasabi mong imposible na ikaw ay umibig sa iba, sa iyong kapwa na hindi ka ibig-ibig, may mas malaking problema ka. Kasi maaari, baka sakali na hindi mo pa natanggap ang pag-ibig ng Panginoon na ito. No? Mga kapatid, ito ang paalala ni Apostol Pablo para sa atin, para sa mga taga-Korinto at para sa atin ngayon sa umaga pong ito. Tinatawag tayong pamilya ng Diyos. No? Katulad nung mga taga-Korinto, ngunit sila hindi nila ipinakita ang pag-ibig nila sa isa't isa. Love should penetrate every relationship we have. Not just with romance, not just with family. We should show love everywhere, at home, at work, and everywhere else in between. No? Love is just not just a word we say, but an attitude we have towards others. Parang ang daling itanong, pero ang hirap ding sagutin nung tanong na, mapagmahal ka ba? Ang daling itanong, pero parang ang hirap naman ding sagutin. Parang masyado siyang malawak. Mapagmahal ka ba? No? Maibigin ka ba? Paano? I mean, oo, hindi. Ano ba? Ano ba sukatan? No? Pero pwede nating tingnan galing mismo sa binasa nating talata. Mas madali pong tanungin yung mga nabasa natin sa unang Korinto. Hirap pong sagutin nung mapagmahal ka ba o maibigin ka ba. No? Pero mas madali pong sagutin kung mapagpasensya ka ba? Mabait ka ba? Mapagtiwala ka ba? No? Meron ding mga negatibo, ikaw ba'y mainggitin? Ikaw ba'y mayabang? Ikaw ba'y bastos? Ikaw ba'y mapagmalaki o mataas? Ikaw ba'y magaspang sa iyong pag-uugali? No? Mas madali pong sagutin ang mga tanong na ito. No? 'Di ba? If love, sabi nga po ng marami pong mga writers and mga preachers po gusto mong suriin ang sarili mo sa sukatan ng pag-ibig ng Biblia, punta ka sa 1 Corinthians 13:4-7 at ilagay mo yung pangalan mo kapalit ng salitang pag-ibig. No? Kasi sabi ng verse, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not rude or self-seeking. Palit mo yung pangalan mo. Is Christian patient? Is Christian kind? Is Christian envious or boastful? Mas madali pong sagutin yon. We can and we should search ourselves, assess ourselves. Kasi tandaan, utos ito ng Diyos. Hindi lamang ito pag gusto natin or pag maluwag tayo or pag may pagkakataon. Hindi po. Ito po ay kalooban ng Diyos para sa ating lahat. At malaki po ang disgrasya na inabot ng mga kapatiran sa Korinto dahil sa kakulangan nila ng pag-ibig. Sapat sila sa lahat ng ibang bagay, ngunit kulang sa pag-ibig. At sabi ni Pablo, walang kabuluhan ang lahat ng kanilang ginagawa. No? Kaya nga, lastly, number 3, we are commanded to love. No? It is also a command of Jesus Christ. Hindi lamang po ito isang suwestyon para po sa atin. No? Ang isang magandang bagay po sa utos ng Diyos, God will not command anything that we cannot do. Dahil nga iniutos niya ito, God is also expecting us to be able to do so. No? Saan dapat natin i-apply ang mga bagay na ito? No? So una, letter A, hindi na po nakakagulat o nakapagtataka, our family. We should love our family. No? Sa pamilya, pinag-isa ko po ang dalawa. No? It is twofold. Ang atin pong pamilya sa dugo
at ang atin pong pamilya sa pananampalataya, sa Espiritu. No? Kung nais mo pong isa-praktika ang pag-ibig, wala na pong sigurong mas magandang simulan, kundi dito. To start in your own backyard, no? Sa iyong sariling lugar. No? You ought to love your husband, your wife, your children, first and foremost. You should be kinder, more tender, more gentle to them. Begin in your relationships in the home. No? Kung nangyayari ang tunay na pag-ibig sa loob ng isang pamilya, sa loob ng isang sambahayan, maraming mga bagay ang maiiwasan. Ang mga pagtatalo, ang mga pag-aaway-away, ang mga matatalas at mga matatalim, masasakit na mga salita ay maglalaho. No? Kasi hindi mo lang tinitignan ang sarili mong kapakanan, kundi tinitignan mo ang kapakanan ng iba. Mahahawa dito ang relasyon mo sa iyong mga anak, relasyon ng mga magkakapatid, magkakamag-anak at iba pa. No? Our family extends beyond what is in our blood, and sabi po ni Jesus, yung maliwanag sa Juan, Kabanata 13, 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito'y isa sa mga paraan para ipahiwatig at ipahayag sa mundo na ang mensahe ni Kristo ay totoo at mapagkakatiwalaan. No? Kung gagawin talaga natin at susundin talaga natin ang kanyang iniuutos. No? Let us develop the compassion, the love that Jesus had in His life, in His ministry. No? Nung nandito pa po siya sa mundo, sapat na ang kanyang ibinigay na halimbawa. No? Piliin nating ibigin ang atin pong pamilya. Be intentional about it. Huwag mong isipin o ipagwalang bahala ito na para bang kusa itong darating. Hindi po. Ang love nga po ay pinipili gawin. No? Depende po yan kung sinong tatanungin mo. No? Sasabihin ng iba na ay mas madali yan pag bago pa lang kayo sa isa't isa. Sasabihin ng mga matatagal na, alam mo, pag matagal na kayong magkasama, ganto, ganyan. And to that, I would say na it doesn't matter. Wala pong pagkakaiba po yan. It doesn't matter if you've known each other 1 day or 20 years. No, ang pag-ibig po kasi ay galing po sa ating kalooban. Ang pag-ibig po kasi ay atin pong ginagawa. Wala siyang ibang pinagbabasehan kundi yung atin pong nais na ipakita ang pag-ibig na ito. No? Karugtong po niyan, letter B is our community. To everyone else. No? Labas sa pamilya natin, labas sa pamilya ng Diyos, lahat ng ito ay sila. Dito sila nagfo-fall sa kategoryang ito. This love should flow into our everyday lives as well. No? We do it when we show those people who are all around us that Jesus is our Lord, not just with words, but with the actions we take in front of other people. Ang pag-ibig sa loob ng pamilya ang siyang mag-uudyok sa atin na mag-ibigan din kahit sa atin pong komunidad, sa atin pong mga kapitbahay sa mundong ito. No? Mga community na atin pong hinaharap sa araw-araw. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Galatia, Kabanata 5:13 hanggang 14. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Marami siguro ang mag-agree na sa atin po, sa context po natin, mas marami po tayong kinakaharap na mga tao sa araw-araw na nasa labas ng pamilya natin at nasa labas ng pamilya ng Diyos. If you're working, if you're going to school, if you're walking outside every day, you will see more people that are strangers than that are our family. No? Mas malaking bilang po nila.
Kaya dapat po tayong maging maingat at mapagbantay sa atin pong buhay bilang mga alagad ni Kristo, nasan man tayo at anuman po ang atin pong ginagawa. Higit sa lahat, ang pinakamagandang act of love that we can show these people ay yung pag-ibig po ng Diyos. At wala na pong iba ito kundi ang pagpapahayag ng mabuting balita sa kanila. Wala pong hihigit po doon. Kung ang tanong po natin ay, ano ba ang pinakadakilang paraan para ipakita ko ang pag-ibig sa aking kapwa? Ipakilala mo si Kristo. Ipakilala mo kung sino ang Diyos. Ipakilala mo ang tagapagligtas. Ang magliligtas sa kanila magmula sa kapahamakan at magdadala sa kanila patungo sa kaharian niya. Kaya nga ito ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kabanata 5, talatang 14 hanggang 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. At sabi din po sa talatang 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. No? Liban dyan, dagdag pa dyan, pwede nating gawin ang lahat ng atin pong natalakay ngayong umaga. Show our concern for them. No? Show and do good for them. Pray for them. Help them when they are in need. At huwag kang maghahanap ng anumang kapalit o kabayaran. No? Dahil kailangan nating umibig gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. At panghuli, no? Sino pa bang natira? Yung mga kaaway. No? Well, technically, ibang tao din po yan, pero gusto ko lang pong ihiwalay sa sarili niyang kategorya. No? Labas sa pamilya ng Diyos, labas sa mga ibang tao, ay nandyan yung mga taong sabihin na nating talagang meron pong negatibong epekto sa buhay po natin. No? Tawagin na lang natin sila, itago natin sila sa pangalang kaaway. No? So, yun po, at higit sa lahat, kaya po ito ang pinakahuli din po, kasi ito po ang pinakamahirap gawin. No? Hindi ka po pwedeng magsimula dito. Sa palagay ko lang po yan, sa pananaw ko lamang po yan bilang mananampalataya, you cannot start with this. Kasi kung hindi mo nga maibig yung kauri mo, at hindi mo maibig yung, alam mo yon, yung stranger lang, paano mo maiibig yung kaaway mo? You have to start, no, with small steps. Meron pong pagtaas ng antas habang tumatagal. Ito po ang pinakamahirap gawin sa lahat ng ito. These are the people who desire to harm you and to hurt you in all that they do. They go out of their way, nananadya sila para mabigyang impact ang buhay mo sa negatibong paraan, be it personalan man, o kahit hindi. No? May mga tao talagang ganito. Some give offense to us unintentionally, no? Hindi naman sa sinasadyang paraan, pero yun yung epekto ng kanilang ginagawa sa iyo, habang ang iba naman ay talagang parang gustong-gusto nilang makita kang bumagsak at mawasak. No? Marami pong muka ito sa buhay po natin. No? Maybe meron kang supervisor or boss sa trabaho na talaga bang kulang na lang sabihan ka na ba't hindi ka na lang mag-resign. No? Ginagawa niya ang lahat sa makakaya niya para i-discourage ka, para saktan ang iyong kalooban, para baliwalain ang iyong gagawin. This is not a secret. This is not surprising or new. Marami sa mga nagtatrabaho ay naranasan at maaring patuloy pa rin nakakaranas nito. No? Or meron minsan kahit sa katrabaho mo na pag nalamang mananampalataya ka ay pagtatawanan ka. Lalaitin ang iyong paniniwala, lalaitin ang iyong mga ginagawa, lalaitin kahit ang pagiging spiritual mo. No? Sometimes these are the people that are difficult to be with. Talagang mahirap or magaspang lamang ang kanilang kaugalian na hindi ka komportable o hindi mo gusto silang makasama. No?
We will meet such people anywhere and everywhere, no matter your age or your status. Ngayon, kung ikaw ang isa sa mga piling tao na wala ka talagang kaaway sa oras na ito, isa lang masasabi ko sa iyo, ang palad mo, kapatid. Ang palad mo. Kung wala ka talagang kaaway, kahit sino ngayon, pero sa isang banda, baka lang hindi mo alam. Baka lang may galit sa iyo pero hindi mo lang alam. Hindi lang siya nagpapahalata. But if so, mapalad ka, no? Pero for many of us, the reality of it, etong realidad po ng buhay na ito, we will always have enemies. No? Meron at meron po tayong makakaaway. Bakit po? Because of our status as Christians. Sabi po to ni Jesus, 1:15, talatang 17 hanggang 19. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. So you will always have enemies in your life. Because anyone who is not of Christ is of the world. And if ikaw na kay Kristo ay hindi nasa sanlibutan, kaaway sila. Or sa mata nila, kaaway ka nila. At merong tatrato sa iyo bilang kaaway. No? Kahit sa pinakamabait at pinakamabuti natin, ang sanlibutang ito ay tumatakbong palihis ng landas sa landas po natin. No? We are with Jesus Christ while the rest of the world is not. Kaya nga, ito din ang inutos ni Jesus sa kanyang mga alagad. Lucas Kabanata 6, 27, 28. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. Kaya sabi ko po, ito po ang pinakamahirap gawin. No? Sabi pa po, dagdag pa po din ni Apostol Pablo sa mas mahabang talakayan po sa aklat ng Roma, 12, 14 hanggang 21. Sabi din po ni Apostol Pablo, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. No? Ang ibigin ng kaaway ay napakahirap, pero hindi pa rin po siya imposible. No? Kung hahayaan nating dumaloy sa ating mga buhay ang pag-ibig ng Diyos, kaya nating gawin ang mga bagay na ito. No? Mahirap man siya, pero posible po yan sa biyaya ng Panginoon. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, ito ang paalala kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang layunin ni Apostol Pablo ay paliwanagin muli sa atin ano ba anong dapat nating ipinapakita kung tayo nga ay tunay na nag-iibigan. Isipin natin lagi ang pag-ibig ng Diyos at yun ang naisin nating kopyahin at gayahin. Ang pag-ibig ay isang desisyon, isang aksyon, hindi lang pakiramdam o emosyon na mabilis na nawawala. No? Ngayon, paano ka lalago, paano mo papalawakin ang pag-ibig mo para sa iba? No? Ilang mga bagay po. No? Una, hindi mo kayang maging maibigin kung ikaw ay hiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. That is the first requirement. No? Technically given na po yun, pero yun po ang una. We cannot know love, no?
if you have not experienced the love of God. No? Kaya unahin mo higit sa lahat ang pag-ibig mo sa Panginoon. No? Pangalawa, ibigin mo yung mga madadaling ibigin. No? Ika nga, yung mga abot kamay natin. Mas madali silang abutin, sila ang mas madaling paramdaman o mas madali pong iparana sa kanila ang pag-ibig po natin. Kung ikaw ay nasa loob ng pamilya, may asawa ka, focus ka sa iyong asawa, sa iyong anak. Kung ikaw ay anak, mag-focus ka sa iyong kapatid, sa iyong magulang. Kung may extended family, usual sa ating mga Pilipino, nandun din po yun. And then, there's also the church. No? Your neighbors, your friends, your co-workers, no? Everyone na abot mo. No? Once you have done this, you will be able to better love the world around you and even the call of God to love your enemies. No? Tandaan na ito ay utos ng Diyos at ito ay maliwanag na ipinahiwatig ng salita ng Diyos kung paano dapat natin gawin ito. Hingin natin ang tulong ng Diyos upang mapagyaman natin ang pag-ibig sa atin pong mga buhay at mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Huli ko pong babasahin, Unang Korinto, Kabanata 13, Talatang 13, kung bakit ito ang nasabi ni Apostol Pablo. Kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sa ating pong pagtatapos, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo na po tumayo at tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat muli sa paalala hatid ng inyong mga salita sa umaga pong ito. Napakahalaga na alalahanin namin ang pag-ibig ninyo para sa amin. Kami mang mga taong hindi karapat-dapat tumanggap ng anumang mabuting bagay ay inibig nyo, Panginoon. Pinakitaan nyo ng kabutihan at kagandahang loob. Ito ang maging mabuting halimbawa sa aming mga buhay kung saan masusukat din namin ang pag-ibig na nais naming iparating at iparamdam sa ibang mga tao. Nandyan ang mga tao sa aming paligid, Panginoon. Ang aming pamilya, ang aming kinalalagyang katawan ni Kristo, ang aming mga kapitbahay, at ganoon din kahit ang aming mga kaaway. Patuloy na ipamuhay namin ang pag-ibig ayon sa pagkakahayag nito sa inyong mga salita, Panginoon, sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 13. At maging tunay ang pag-ibigan ng mga magkakapatid, maging totoo ang pag-ibig namin sa isa't isa, at makasunod kami sa inyong kalooban at matupad namin ang inyong layunin sa aming buhay. At ito, Panginoon, ang magbibigay ng kaluguran sa inyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa paalalang ito. Salamat upang kami ay mabago at tunay na lumago sa inyong biyaya. Tanggapin po natin ang bendisyon sa umagang ito. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.